So, may pahabol pa. Pagdating namin dito sa bahay kanina, sa harap ng door, meron na namang another gift nilagay sa sa box. So, ano to? Sehe Insa. It means New Year's greetings. Ayan o. 20. So pagbukas namin sa aming pinto dito sa may mini warehouse namin, meron nang naghatid ng pag-gift set. So siya, premium fruits set from Jeju Island yung company. So siya? Sehe Insa. It means New Year's greetings. Ayan o. 2026 Pyeongunyoni Ulinun Sehe Insa. So, ito yung kasi magta-Chinese New Year na next week, 1 week. So, pinaka biggest event ng Korea. Chinese New Year or Lunar New Year ng Korea. So, ayan, magbibigay yung mga mga suki-suki natin ng mga ganito, mga gift set. So far ito yung maaga pa naman, so may dumating na. Ang sarap-sarap nito. Ano ba pangalan nito? Basta orange maganda talaga ang orange from Jeju Island. So, ganyan po ang pag dito. Nagbibigayan ng mga gift, lalo na pag may business. So, yung mga suki natin, nagpapadala sila ng mga ganyan, regalo. So, hindi pa kami nakabili. Ewan ko kay Daddy Abdullah kung kailan siya bibili. Kailangan namin ng time talaga para bumili kami ng So, yan. So, ang Chinese New Year po dito sa Korea ay pinaka-biggest occasion or event. Importante na sa kanila event. So yung normal na New Year wala lang sa kanila yan, pero this time yung Chinese New Year na tinatawag, yan ang pinaka big deal sa kanila. So 1 week na walang pasok, ang gagawin nila, magluluto sila. So ngayon ang mga ginagawa ngayon ng bawat bahay, sila general cleaning. So ganun po sila, general cleaning para malinis lahat bago mag-umpisa yung New Year nila. Tapos, mamalingke na sila yung iba, tapos na namalingke kasi ang daming tao niyan sa palengke, sa mga mall, kahit saan, maraming tao kasi lahat nagsha-shopping. So, ito yung time na nagsha-shopping, tapos nagbibigay sila ng mga regalo. Kadalasan mga regalo dito ay mga cash. So, yan ang pinakauso dito, cash. Tapos ito, gift, kung ano-ano, pero pinaka talaga yung cash sa kanila. So, yung mga bata dito, kasi culture ng Korea yan. So, ang Korea kasi ay isang Buddhist. So, sila meron silang tinatawag na sebiton, yung magbabaw ka sa mga, sa mga elder, tapos bibigyan ng, yung mga bata, bibigyan ng mga gift. So, kadalasan mga bata noon, alala ko, yung mga estudyante ko noon, palakihan sila ng mga, pagkatapos ng Chinese New Year, palakihan sila ng natatanggap. Yung iba, abot ng 300, 400, yung iba. So, depende sa edad. So, pag nagsebi, sila, yung nagbabaw sila, bibigyan sila ng regalo. So sa Buddhist culture ng Korea, kasi ang Korea ay originally Buddhist culture. Pero yung mga Christian na hindi sila yung iba dahil culture nga ng Korea, ng entire Korea, so lang din na walang holiday kasi. So ganun din, pero hindi na sila nagbabaw kasi depende yan sa religion, kung anong napag-aralan natin o ano yung dapat, ano yung hindi dapat, ganun. Pero entire Korea celebration po talaga yan. O kahit sa China, sa lahat ng mga Chinese New Year nila yan. So dito sa Korea, ang dami din pamahiin nila. Kasi nga Chinese din. Kagaya din sa atin sa Filipino, yung mga pamahiin ng mga Pilipino nakukuha naman sa Chinese, nakukuha sa sa Spain, mga ganon. So matindi po ang mga pamahiin dito sa Korea. So yun lang muna ang ma-explain ko sa nila sa Lunar New Year. Actually, Lunar New Year. So, pag nag-greet tayo ng sa Chinese kasi, yun, Kung Hifatchoy, ang Happy New Year. Dito naman sa Korea, Sehepok Mani Baduseyo. So, it means, this New Year, yung receive and abundant blessings. Yung parang ganun ang wish nila. So, Sehepok Mani Baduseyo sa lahat ng mga Korean, sa lahat-lahat na nakatira dito sa South Korea. So, yun lang muna ang ating may explain. Kasi ako ay mag-uumpisa na magtrabaho dahil baka pagbalik ni Daddy Abdullah, hindi pa ako nakapag-umpisa. Lagot tayo. Sige po. Thank you for watching.
God bless. See you around guys. Mag-ingat po tayong lahat. Keep safe everyone. God bless. And be happy. Meron na naman tayong i-unbox. Habang ako'y nagtatrabaho, may naghatid na naman ng gift. Asa na ba yung kutsilyo eh? Naghatid ng gift. So we're so blessed. Ang daming naghatid. Ibig sabihin, maraming tumatangkilik sa ating small business. Ay naku, wala na yung kutsilyo. Ano ba yan? So ako po yung naglilinis ng refrigerators. Hindi na ako nagbibideo ng kasi pabalik-balik lang. Wala. Uy, Diyos ko. Sana ba yung kutsilyo? Teka lang, hanapin ko. Bago tayo mag-unbox, ito yung natapos ko nga trabaho. So, advertisement lang yan. So, hindi siya baliktad. Akala ko kukulo. Yung baliktad sa Korean, kukulo. Parang old biscuit. Ito yung traditional biscuits ng Korea. So pag New Year nila, Lunar New Year ng Korea, maraming mga ganitong biscuits yung sinaunang panahon. Ito pala yung hinatid. So dalawa na yung natanggap natin. So kailangan kami din mag-shopping para sa sa gift set. Ewan ko kay Daddy Abdullah kung kailan. So actually, hindi kami nagsiselebrate ng yung normal New Year ng whole world. Mas lalong hindi kami pwedeng mag-celebrate dito sa yung Sulnal. Pero since nandito kami nakatira at may mga business tayo, may mga business partners tayo, so siyempre kailangan tanggapin natin. Depende naman sa heart natin. Basta ang importante, we respect our belief, we respect our faith, kung ano mang natutunan natin. So, si God na ang bahala dyan. So, yan. Dadalhin ko to mamaya sa bahay. So, ang importante naman ay isa lang ang dinadasalan natin. Si Hananim, the God Almighty. Ayan yung labas. So, tayo ngayon? Parang positive 3 to 4. So, hindi siya malamig. Kaya, naghugas ako ng refrigerators. Hello guys! Good morning. Kumusta kayo? Katatapos lang ng aking trabaho. Napagod ako eh. Nauubusan ako ng lakas. Sobrang malayo ba? Wala kasing paglagyan eh. So yung biscuit kanina na na binigay. Unahin ko na yung iba kasi gutom. Sobrang layo naman ng Ako'y gutom na gutom. Wala akong lakas. Bakit kaya? Sobrang lamig kasi. Hindi kasi ako gumagamit ng heater sa sa tubig. Kasi nag-frozen yung namin kaya walang heater na walang hot water. Ayan, paantay ng heater kasi hindi malamig. Hintay ko lang si Daddy Abdullah. Gusto ko nang umuwi sa bahay, napagod ako. Ano lang to? Update. Hindi na ako madalas nakakapag-vlog. Busy na talaga. So ganito na lang muna ang upload ko. Kailangan kasi this week, kumbaga, grabe ang mabilisan dapat ang trabaho kasi next week, Sunal yung Lunar New Year na ng Korea. So, for the whole week yan talaga holiday. So, close lahat ng close lahat ng mga establishments. Kasi yan ang pinaka-big deal na event ng dito sa Korea. Pero pag nakakapagod din.
Pero ang ginawa ko ngayon, natapos ko naman lahat. Tapos mamaya baka may dala na naman yung si Daddy Abdul. Sabi ko, bukas na lang. Tomorrow is Wednesday, tapos sa Thursday may klase ako. Nakapagod eh. Bago kasi ako pumunta dito kanina, linis ako sa bahay. Linis ako ng 2 CR. Maaga din kasi ako nagising pag umaga kasi yung prayer time namin, paaga ng paaga. Noon, maabot ng 6:10, ngayon, nasa ano na eh. Dapat gising na ako ng 5:45. So, pagkatapos ng prayer time, hindi na ako natulog. Kaya medyo napagod ako today. Parang wala akong lakas. Pero ganito lang naman ako, may time na wala talaga akong lakas. Kasi nga, meron akong ano pa. So, naoperahan na tayo ng mga thyroid. So, hindi na yung hormones natin. Hindi na siya imbalance yung hormones natin. Kaya, moody-moody ang ano natin. May time na energetic ako, may time na hindi. Ganun lang naman talaga. So, salamat pala dyan sa mga nagsusupport ng aking channel mula nung hanggang ngayon. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat. At ako naman ay pagpasensyahan nyo minsan kasi piniplay ko yung mga vlog nyo. Pag in-upload nyo, sinisikap ko na mga masundan ko, pero minsan madilig tayo ng ilang araw dahil na busy. Tapos ito yung orange, ang bango. Yung binuksan natin kanina. Dahil busy ako, ang ano ko na pagsusupport sa inyo, piniplay ko, tapos hindi ko siya mapanood ng ano kasi diba, lakad ako ng lakad sa trabaho ko. Basta piniplay ko lang siya. Pag na-timingan na lumalapit ako sa cellphone, saka ako magko-comment kung ano makita ko, pero kung hindi, wala ako malapit sa cellphone. Ano lang, piniplay ko lang, nag-heart lang ako, pero ano yun, hanggang umpisa at natapos yun, plus ads. Kung ganun ang ganun ang paraan ko, pag nag-support ako kasi, busy nga tayo, hindi naman pwedeng panuorin talaga, tutukan talaga yung mga vlog hanggat matapos. So, sa isang araw, wala na tayong magagawang trabaho. So, ganun talaga ang mag-vlog eh, multitasking. So, yun lang. So, salamat sa inyong lahat sa suportahan niyo din sa aking channel. Saka sa mga nag-like, mga nag-share ng aking video. Thank you so much. So, sa lahat ng mga nandito sa South Korea, sa ibang bansa ay magsiselebrate ng Chinese New Year. So, enjoy your holidays. And ingat-ingat tayo palagi, lalo na malamig pa. So, talaga, ang health natin ay unpredictable. Kasi yung weather din unpredictable. So, ang health din natin sumusunod. So, ingat tayong lahat at salamat. God bless. See you around, guys! So, may pahabol pa. Pagdating namin dito sa bahay kanina, sa harap ng door, meron na namang another gift nilagay sa sa box. So, ano to? Palyu egg. Ano siya, yung galing ng Gold Water Company. So, ano siya, yung mushrooms, Pyogo Posot. So, ano to, good for the body. So, dito sa Korea, lagi namang good for the body. So, ito. Ayan. So, bawat box, dalawa. So, dalawa dito, dalawa, 4. Tapos, dito may dalawa. So, 6 siya lahat. So, di ko na lang bubuksan yan kasi pareho lang naman eh. Ayan. Ganito kasi talaga pag New Year or Chuseok. Ang Chuseok naman ay sa yun? Sa September ba yun? Basta mga ganun. Thanksgiving Day naman yun. So, ngayon, ang parating na event ay Chinese New Year. Lunar New Year. At ito na yung na-receive namin kanina doon sa sa bodega, doon sa mini warehouse. Ang lalaki niya. So, 6 pieces na yung naubos namin, kaming 3. Ang sarap din kasi. Good morning, everyone. So, today is Wednesday. So, Wednesday na tayo ngayon. It's February 11, I think. Not sure. Oh my God. So, kararating ko lang. Pagkatapos nating maglinis sa bahay, proceed naman tayo dito. Walang katapusan ang ating mga ginagawa sa araw-araw. At saka parang wala akong lakas kahapon at ngayon. Feel ko parang walang lakas yung mga paa ko. So, patuloy pala tayo. Palapit na ang holiday dito sa Korea. Yun nga, yung Lunar New Year ng Korea or Chinese New Year.
So, big event nila yon. So, meron lang pala akong additional doon sa in-explain ko. Ang tradition talaga ng pag nagse-celebrate sila ng Lunar New Year or Thanksgiving Day, yung Thanksgiving Day, yun ang tinatawag na Chuseok. So, nag-o-offer sila pag Chuseok naman, nag-o-offer sila ng yung harvest festival, ganun. Pag New Year naman, yun talagang New Year, so panibagong taon para sa kanila. So, both event, nag-o-offer sila ng, kumbaga meron silang table talaga na ino-offer nila sa mga ancestors nila, ganun. So, nagbabaw sila, kumbaga, ewan ko kasi, yun ang tradisyon nila eh. Parang dinadasalan nila yung, kumbaga nagpapasalamat siguro sila, not sure, pero parang ganun na nga, nagpapasalamat sila sa mga ancestors nila. Kasi, hindi naman ginagawa ng mga Christians na magbabaw yung sa mga ancestors, lalo na kami, we are Muslims, hindi rin kami naniwala dyan. Pero, yun ang tradisyon nila. Pinapaalam ko lang na ganyan. Isa sa mga ginagawa nilang tradisyon ay yan ang nagbabaw sa mga ancestors. Nag-o-offer sila ng mga pagkain, so nagluluto, nag-i-effort po talaga sila. So, yun ang tradisyon ng Korea. Tapos, dito sa Korea, pag may ganyang event, mga occasion, yung talagang pinaka-big deal na holidays nila, hindi mo malalaman kung mayayaman o yung mahirap. Kasi mayayaman at mahirap, pari-pariho lang talaga ang pagkain nila, pari-pariho ang putahe, pari-pariho ang mga niluluto nila sa bawat bahay. Ganun ang na-observe ko. As syempre 25 years na tayo dito sa Korea, no? So ganyan ang na-observe ko na pari-pariho lang talaga. Sa atin kasi, sa Philippines, kung talagang mayaman, sobrang sarap din ang mga handa. Pag mahirap naman, wala lang, normal lang yung Pero dito sa Korea, mahirap o mayaman, pari-pariho lang ang kanilang mga niluluto, mga ino-offer, pari-parihong mga paraan, ganun. So, yun lang siguro ang ma-add ko kasi parang may kulang doon sa mga explanation ko sa But anyway, nag-uumpisa na akong mag-explain about Korea. Sige, darating tayo sa mga kasi hindi na nga ako nagre-research. Basta kung ano lang yung natutunan ko nung dumating ako dito hanggang ngayon, yun lang yung sinishare ko. Noon, nag-aral ako ng history naman ng Korea, kaya lang nakakalimutan ko na parang no retention at all na sa aking mind. But never mind. Basta yun na yun. So thank you for watching and see you around guys. God bless.